Isang magandang umaga po sa lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Mercado, at tayo po ngayon ay nandito sa atin pong City Plaza ng San Carlos at patuloy po tayong gumagawa alinsunod sa panuntunan ng Banal na Kasulatan. Ang magbahagi po tayo ngayon ng mga bagong tipan na galing po ito sa isang drugstore. So siyempre, ito rin po ay pamamaraan natin ng pagsuporta sa mabuting pamamalakad ng ating pong City Mayor, Mayor Julier Resuello. Sa maliit na kakayahan po namin upang abutin ang tao sa mabuting balita ng kaligtasan. Una, gusto lamang po namin ipabatid na ang tao ay isang likas na makasalanan. Alinsunod po yan sa isinasaad ng Banal na Kasulatan dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10 na atin pong matutunghayan na ganito: sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yes, opo. At totoo po na isinaad ng Banal na Kasulatan na ang lahat ay nangagkasala nga. Doon po sa talatang Gs na nagsasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay makasalanan at kailangan natin ng totoong relasyon sa Kanya upang makamtan po natin ang tinatawag nating kaligtasang pang-spiritual. Dahil po tayo ay makasalanan, ang ating pong kaluluwa ay nahaharap sa tinatawag po nating kaparusahan. At ang bawat kasalanan ating ginagawa, ito po ay may katapat talaga na kabayaran. At ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Subalit wag po tayong malungkot sa bagay na yon, sapagkat ang Diyos mismo ay nagbigay ng pamantayan at kapamaraanan na bagamat ang tao ay kanyang pagbabayaran ng kasalanan sa tinatawag po nating kamatayan, panalangin po namin na ang kamatayang physical na lamang ang magiging kabayaran at tayo po ay makahulag po sa tinatawag po nating kabayarang pang-spiritual na ang kahantungan ng kaluluwa ng tao ay ang tinatawag na impyerno. Subalit mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan dito po sa San Carlos, yung pong tanging kapamaraanan upang tayo po ay ligtas doon sa kahatulan ng impyerno ay ang sinambit ng John chapter 3 verse number 16 na nagsasabing ganito: sapagkat ang lahat ng sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya doon, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. So ang salitang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, hindi po natin pinag-uusapan dito kung sino ang naniniwala. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung ang tao ba ay sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat kung ating tatanungin ang lahat ng mga tao dito po sa City Plaza, ang lahat po ng mga taong yan ay naniniwala na si Jesus ay Diyos, anak ng buhay na Diyos. Subalit pag pinag-uusapan yung tinatawag po nating pananampalataya, dito po tayo nagkakaroon ng issue kung ang tao bang ito ay sumasampalataya o naniniwala na lamang. Ang naniniwala ay isang mababaw na kaisipan ng tao at ang pananampalataya ang siyang malalim na kaisipan ng tao patungkol po sa Diyos. Kaya naman kung tayo ay magtitiwala sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating pong buhay, makakamtan po natin ang tinatawag na buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Ito po ay pinangako ng Diyos na ang taong nananampalataya, alinsunod sa Roma chapter 5 verse
verse number 8, sabi niya, datapat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So tayo po ay tinubos na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo kung ito ay atin pong sinasampalatayanan. Kung ito ay yung pinaniniwalaan lamang, hindi po natin magagarantiya na kasama ka doon sa pagtubos ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo sa atin pong mga kasalanan. Kaya nga, binibigyan din po natin ang salitang pananampalataya, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Makikita po natin dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay natututong tumawag sa ating Panginoong Jesucristo. At ang binanggit niya dito, sa ating pong pagtawag sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay makakaranas ng tinatawag na kaligtasan. Ito ay alinsunod sa Romans chapter 10, verse number 13. Mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan, ang desisyon ay hindi po idinidikta ng sino pa man. Hindi yan pwedeng idikta ng tao, ng ating mga magulang o ng gobyerno. Ang desisyon ay nanggagaling sa iyong puso kung tatanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung nais mo natanggapin si Jesus sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, bakit hindi ka sumunod sa simpleng panalangin ito? Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa handog niyong kaligtasan. Inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking pong buhay. Kaya ngayon sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking pong buhay. At bigyan mo po ako ng patuloy na pag-asa sa mga araw na darating. Patawad at pagharian mo ang aking buhay ngayon hanggang sa mga darating pang panahon. Hiling ko ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung ikaw ay sumunod sa panalangin pagtanggap na ito, ay may karapatan ka nang tumawag sa Diyos ng Ama. Ang sabi nga ng John chapter 1 verse number 12, at ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ikaw ngayon ay may karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama. Huwag ho nating hintayin sa buhay natin na makita pa ang paghatol ng Diyos sa kasalanan, sapagkat sa iyong buhay at sa aking buhay noon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. Natapos na yung paghatol sa atin sa ating mga kasalanan dahil tinanggap at kinilala natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ako po ay pastor ng Divine Grace Baptist Church sa Talang. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay bukas po ang aming simbahan na kayo ay paunlakan sa inyong mga katanungan. Sa abot po ng ating kakayahan at kaalaman, sasagutin po natin ang mga bagay na yan. At ito rin po ay isang pag-anyaya sa inyo na sa araw ng linggo, kung kayo po ay walang ginagawa, maaari po kayong dumalaw o bumisita sa aming pong church, Divine Grace Baptist Church sa Talang. Hindi po namin pinipresenta ang pangalang Baptist, ang pinipresenta po namin ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan at makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John chapter 14 verse number 6, ito ang uling talata aking sasabihin sa inyo. At sumagot si Jesus at sinabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang kaligtasan ay makiakamtan sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sa anumang relihiyon o sa anumang mabubuting bagay na meron po tayo. Maraming salamat mga kaibigan dito sa siyudad ng San Carlos, dito po sa plaza, sa inyo pong lalaan ng maikling oras ng pakikinig ng pangangaral nito. Pagpalain po tayo pare-pareho ng Panginoon.